Sup guys! Katulad ng sinabi ko nung in-upload ko yung teaser ng Thailand trip namin na hindi kasya yung 2 minutes plus para sa 7 days and 6 nights kaya gagawa na lang ako ng full video guides and tips when traveling to Bangkok. Eto na yun. Kung gusto nyo mapanood ng buo yung teaser, click nyo lang yan nasa taas. And sana maging helpful to sa iba pang mga traveler natin dyan, especially sa mga kababayan nating Pinoy. So let's start sa airport. Flight namin to Bangkok was 7:25 AM so we arrived at around 4 AM. My first tip is to arrive at least 3 hours before the flight if international travel. I think it's a golden rule naman na pagka may flight kasi syempre kailangan pa natin magalat ng time for boarding pass, immigration, security checks, and for some other stuff like this, the e-travel. Before kami mag-proceed sa immigration, finilapan muna namin yung e-travel dahil required to. May mga QR codes naman doon na pwede i-scan para madali. After that, pumila na kami and eto na yung huling pictures namin or video dito sa immigration. Dahil guys, bawal ang camera pag andito na and kung hindi ako nagkakamali, parang kahit saang immigration naman ata. I'm not sure but better to follow na lang. A few moments later. A little later. Much later. Much later. Much later. Much later. And we made it. Nakalagpas lang sa IO. Kasi sabi nila, may quick daw. Nabanga ba? Ano ng mga tinanong sa'yo? Kanina gusto ko mag-smile, pero hindi ako mag-smile. Bakit? Wala lang, kinakawa. Ang tapang ng tapat sa akin. Matapang. Tama, malo nito. Sa akin ano? Ano na tinanong sa'yo? Malambing pa yun sa'yo eh. Sa akin unang tinanong. Anong gagawin mo doon? Narinig ko nga. Narinig ko. Ako narinig ko yung question niya. Ikaw, hindi mo narinig. Oh? Sabi ko ano, sa-celebrate yung anniversary. Birthday mo ako. Tapos, siningi lang yung hotel booking tsaka return ticket. Yun lang. Ako din, return ticket. Mahigpit daw. Sabi ng mga iba. Mahigpit naman. And maybe 1 hour lang. ano ka na? Everything. Wala pagbaba natin ng Grab. Papunta dito. Okay. So, nga pagbaba ng Grab. Boarding pass. IO. Yung ano, e-travel. E-travel. Ayun, parang ngayon na patagal. And ayun nga guys, nakalagpas kami sa IO na medyo kinakatakutan ng karamihan na hindi naman pala dapat. Relax lang, answer their questions straight with confidence and huwag kakabahan. Kasi tingin ko nararamdaman ng mga officers yun eh. And kapag kinabahan, magiging suspicious tuloy. Lalo na kung wala naman dapat ikakaba. Sa amin kasi before our flight, parang pumutok na yung balita na sobrang strict na daw sa mga Pinoy papuntang Thailand eh. Dahil nagka-issue or whatsoever. Nakakarinig-rinig at nakakabasa din kami ng mga comments na na-offload, yung iba daw grupo tapos may isang hindi nakakasama dahil first time, wala pang record, etc. Kaya tuloy, kami medyo kinabahan din. Nag-ready talaga kami ng mga supporting documents like COE, bank certificates, business permits, complete itinerary na hindi naman nahinanap. Mas okay na yung prepare, diba? Para kung sakaling tanungin, at least may maipapakita. Pero kung hindi naman nahanapin, wag na lang din ilabas. I-ready lang. And by the way, first international flight lang din namin together pero saglit lang kami sa imig. Few questions, blah blah blah, then stamp, then go. So sa mga nagtatanong or kung may mga nagtatanong pa din ba kung mahigpit ba, stricto or masusungit yung IO kung pupuntang Thailand, it's a no for me. Thanks God, naging smooth naman yung sa amin. So kumuha ng boarding pass, check. Nag-fill up ng e-travel, check. Nakalagpas sa immigration, check. Sumakay sa eroplano, check. At habang lumilipad na, tingin-tingin muna sa bintana hanggang sa makatulog na. At eto ang sumunod namin na nakita. And yes, this is it! And touchdown, Thailand! Finally, after 3 hours mahigit na flight, andito na tayo sa Suvarnabhumi Airport. And trivia, the name Suvarnabhumi means Land of Gold. At ang correct pronunciation daw nito ay Suvarnabhumi. Nabubulol-bulol pa ako sa pagbasa ng tama sa Suvarnabhumi, mali pa din pala.
Suvarnabhumi Airport is the main international airport serving dito sa Bangkok, the capital of Thailand. At ang pinakaunang-unang ginawa namin pagdating dito hanapin yung Klook Boat Station. Why? Para kunin yung binili naming Thailand tourist SIM card sa Klook. And yes, before na flight, nag-book na kami ng SIM card sa Klook kesa dito pa lang kami bibili pagbaba. Mas nakasave kami ng konti tapos may mga promo code pa. So, dumiretso kami sa 4th floor departure hall row K para i-pick up yung SIM card, which has 10 days validity with 50GB data, may pantawag pa sa halagang 263 pesos. At dahil may promo code, nakuha namin siya ng 250 pesos lang. Sobrang sulit talaga siya para sa mga turista. Kami nga hanggang sa makauwi, hindi namin naubos yung 50GB And hindi kami nawalan ng connection kahit saan kami mapunta. Next na ginawa namin ay nagpapalit ng currency. Yes, nagdala na kami ng Philippine peso at dito na namin siya pinapalit pagdating sa Thailand. Pero, huwag basta-basta magpapapalit agad. Napakadaming money changer sa airport pero hinanap namin yung kung saan pinakamataas palitan. Katulad sa ibang mga napapanood namin na video dito sa Thailand. At dito kami nagpapalit sa Super Rich sa B1 malapit sa airport link. Imagine kung sa iba kami nakapagpapalit, yung 20,000 pesos namin, 10,400 baht lang. Dito sa baba, yung 20,000 pesos namin, napapalit namin into 12,300 baht. Ang laki ng difference. 12,300 baht to 10,400 baht. Almost 2K baht din yun . Marami ka na mabibili at makain dito sa Thailand nun. Tip number 5, mag-install ng Bolt app. Ayan, kaya importante agad yung SIM card para magka-access sa internet at makapag-book ng sasakyan papunta sa hotel. At yung pinapalit na pera, syempre para may pambayad. Back to topic, Bolt is life kami dito. Almost buong stay namin dito, puro Bolt ginagamit namin. Dahil bukod sa mas mabilis ng bus, mas convenient dan pupunta pa sa train, mas mura din to kaysa sa taxi and grab. Minsan nga lang may time na mahirap mag-book kay Bolt, tsaka lang kami gumagamit ng grab. And yan, may toll gate din dito. Kasi sinabi ng driver na sa Skyway na daw kami dumaan para mas mabilis kasi kung sa baba daw sobrang traffic. Opo, parang Pilipinas lang din, matraffic. Pero nasa kanan ng manibela nila. Speaking of Pilipinas, gagamit siguro ako ng comparison sa Pinas para mas ma-describe sa inyo ng mabuti yung lagay dyan sa video. Katulad niyan. Siguro kung sa Pinas, nasa SLEX siguro kami ngayon, mga bandang Laguna nagbabayad ng toll papuntang Manila. Kung saan andun yung hotel namin. Mga 31 minutes via Skyway. Siguro kung sa Pinas, nasa Makati na kami ngayon. Mabuilding So, patuloy pa sa pagdadrive si Manong at konting kembot pa at andito na kami sa binok naming hotel. So, from airport to hotel, 227 baht lang. Diamak na mas mura kesa dun sa mga taxi dun sa airport. So, eto na nga yung nabook naming hotel, which is the Bangkok City Hotel along Phetchaburi Road. Tara, mag-check-in na tayo. Dumating kami sa hotel ng 2 PM. Sakto naman at yun talagang check-in time. Pero sabi nila, nakakapagpa-check-in naman daw sila ng mas maaga-aga kung mapapaaga yung dating ng guest once available na yung room. Ayos, di ba? May pa-welcome drinks pa. So, dito sila nagsaset up ng breakfast buffet. Meron din silang swimming pool sa building. And come on, let's go check our room. Parang di umakyat. Hindi mo sa tayo mo. So, ito ang magiging room namin for the entire vacation. Ang room type nito ay deluxe twin room. Of course, may cabinet na may full body mirror pa, saktong-sakto sa mga OOTD every lakad. Then, may electric kettle and mugs for coffee syempre. May TV na hindi naman namin nagamit dahil lahat ng palabas tayo yung language. And let's go check the bathroom. Kumpleto din. May blower, toiletries, towels, at of course, yung bathtub. Sama na din natin yung toilet, bidet at yung shower. Nabook namin tong room for 1,393 baht per night. Kasama na yung breakfast buffet dun . Sobrang reasonable naman yung price nito dahil bukod sa malinis, malaki at malamig, napakaganda din ng location. Tignan nyo sa map yung location ng hotel na nabook namin. Ay, hindi yan. Eto pala,
Yan yung location ng hotel namin sa map at ito naman yung mga tourist attractions, restaurants at iba pang pwedeng puntahan dito sa Bangkok. Gitna siya sa lahat ng pwedeng mapuntahan talaga. Pero sa dami niyan, namili lang kami ng mga gusto namin puntahan. At ito yun. If you want a copy of our itinerary, feel free to message me on my Facebook account. Tara, labas tayo. Ipakita ko sa inyo yung mga malalapit dito sa pinag-stayan namin. Siyempre, may malapit na 7-Eleven, hindi mawawala yan. Marami tayong mga kailangan na mabibili natin dyan. May mga masasarap din na pagkain sa 7-Eleven dito na wala sa 7-Eleven sa atin. May malalapit din na bilihan ng pagkain so paniguradong hindi tayo gugutumin. Konting lakad lang at meron ng mga nagtitinda ng street foods dito na isa sa mga kilala dito sa Thailand. Pero mamaya na tayong gabi mag-street foods. Naghahanap muna kami ng mga kainan ng lunch at dito namin napiling kumain sa Family Food House. Dito kasi malamig-lamig, aircon. Ibang mga nadaanan namin kanina, wala eh. Tsaka mukhang masarap din naman. Tara, try natin. Una namin in-order ay yung kanilang shrimp omelette that cost 80 baht. Ito agad una namin tinry kasi balita namin ma-omelette daw talaga dito tsaka mahipon. And okay naman siya. Then, we also tried their pork and chicken with holy basil that cost 70 baht. Pag may egg, additional na 10 baht. And mas masarap siya kaysa dun sa shrimp omelette. Pagkatapos kumain, naglakad na ulit kami pabalik sa hotel para magpahinga muna. Wala pa din naman kaming mapupuntahan ngayon at sobrang init pa. Mamayang gabi ulit kami lalabas para mag-food trip na. Going up. Lumabas ulit kami ng bandang 8 o'clock PM para bumalik dun sa nadaanan namin kanina. This time, mga street foods naman kakainin namin for dinner. So, let's go! Una naming natripan ay itong Kanto fried chicken nila. Nakita kasi namin may leeg ng manok eh. Paborito pa naman namin pareho to. 4 piece 10 baht. Same. Okay. What's this? Is this a neck? Like that. How much? 3 feet, 70. 3? 20. Inuna ko talagang bilhin yung fried chicken para kung sakaling hindi ko magustuhan yung iba pang street foods nila dito, at least safe na. May makakain ako. Tapos naglakad-lakad pa kami para maghanap-hanap pa ng mga food trip. Hanggang sa makita namin tong si Manong na nagtitinda ng iba't ibang tusok-tusok. May octopus, beef balls, fish, cow, sausage at iba pa. This one. One. And one of this. Thank you. Bumili kami ng tig-isang octopus at beef balls tapos lakad ulit hanggang sa makita naman namin tong kakaibang barbecue na to. Kaya bumili din kami ng isa. Medyo natatagalan pa ako sa pagbabayad kasi sinisigurado ko pa kung tama yung maibabayad ko eh. Hindi pa kasi masyadong familiar sa mga bills nila. Chicken wing. What's this? Heart. Chicken heart. 10 baht. Heart. Chicken heart. Chicken heart. Seafood. 110 baht. For 10 baht. Okay, one. Ayan, nakakita din kami dito ng parang shabu-shabu style. 10 baht lahat ng klase tapos mamimili ka kung anong ilalagay mo. Kaya naman, tuwang-tuwa tong si Anika. Napakahilig niya din kasi sa soup. Ang kaso, no soup. Hindi pala sinasama yung sabaw dito. Sad. So, ito na lahat yung mga nabili namin sa daan. Pinasok na lang namin sa room at dito na namin kakainin dahil may work pa si Anika. Tsaka para mas komportable din, mas mananamnam namin ng maayos. First, etong rice with shrimp nila cost 48 baht. Etong kakaibang pork barbecue ay 10 baht. Another pork barbecue, 20 baht. Etong octopus, 10 baht. Beef balls, 10 baht din. 4 pieces chicken feet for 10 baht and 3 pieces chicken neck for 20 baht. Tapos itong shabu-shabu kuno ni Anika ay 40 baht. Then bumili din pala ako ng rice na nagkakahalagang 3 baht lang. Sa atin siguro mga 5 pesos. Ang mura no? Now,
titikman na namin isa-isa yung mga pinagbibili namin at uumpisahan na namin ang pagmumukbang. Copy na. Adidas! Leeg! Sarap. Ang sarap ng rice. Ang sarap! Ang sarap! Garlic. Yun lang ang problema ko. Sarap! Kaya. Beef ball. Sarap ka? 10? Ito nakakuha mo na. Parang taba yun. Matigas to. Anghang lang. Yan. Sarap nito. Pork ba't yan? Itong kaya ba? Masarap. Hindi nga masarap. Kaya masarap. Hindi ka yung nasa akong texture sa pork. Diba? Sarap to. Ito, same lang siguro lasa nito. Ito na isin to. Hindi masarap. Parang panis. Anong tawag yan? Shinabu-shabu lang. So, ayun nga guys. Masarap lahat. Masarap yung Kanto Fried Chicken. Craving satisfied talaga kami dun. Pero ang nagwagi sa amin ay yung barbecue nila dito na palapad. At ito yun. Okay to. Dali kainin. Paano kaya yan? O, diba? Kanina parang hindi pa siya naniniwala sa akin eh. Ngayon takang-taka siya kung ano meron dito or kung ano ba ginamit dito. Bakit napakasarap? Ang isa pang nakakadagdag sa kasarapan nito ay dahil mura lang siya. 10 baht lang. Parang feeling ko nga kaya ko i-survive na ito sa buong stay ko dito eh. Definitely, isa to sa mga hanap-hanapin ko pagbalik ng Pinas. Pero crispy siya pa. Fried. Medyo talaga? Kaya yan. Sarap talaga niyan. Ano kaya yan? Ang sarap ng pagkakaluto niya tsaka yung timpla. Ayan. Sarap niyan. Mukbang. Nag-try ito? Pati yung timpla nila sa chicken, ang sarap. Pagka-crispy, no? And it's a wrap for our first day here. More Thailand tips, guides, trivias, expenses, and adventures sa next video. Marami pa tayong pupuntahan at kakainan. So don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you, and God bless.